Nandito tayo ngayon sa Mindungsan Mountain and located ito sa Kangwon-do. Biruin nyo, nakating na tayo ng Kangwon-do. Dati pa Seoul lang tayo. Ngayon Kangwon-do na tayo. Grabe, mga halos 3 oras ang biyahe ko. No? Sa sasakyan pa lang yun. Pero all goods naman, smooth naman yung pagpunta natin dito kasi naka-expressway naman tayo. Hindi rin naman tayo masyadong nahirapan sa pag-akit dito kasi pang beginner lang talaga to. Talagang napakaganda lang talaga ng view dito. Kasi kilala ang Mindungsan bilang Bald Mountain. Bakit siya tinawag na Bald Mountain? Kasi sa summit nito, wala kayong makikita mga puno. Puro mga damo lang. May makita man kayong puno, ay yung packet na. Pero sa pinaka-summit, isa lang yung makikita yung puno. Isa, dalawa, tatlo, mga ganon. And yung tagal ng pag-akit natin, sinabot tayo ng mga 3 oras kasi nga nagbibideo pa ako, nagbibiraw ako, nagpapalipad ako ng drone. Gawa ko lahat, kaya natatagalan ako. Saka ayoko rin masyadong mabilis kasi hindi ko na-enjoy yung lugar. Gusto ko, mabagal lang para na-enjoy ko yung paligid. Kapag ka mabilis kasi yung ginagawa ko pag-akyat or pagbaba, hindi ko na nakita yung ganda ng paligid. Ayun na, kaya siya tinawag na Bald Mountain. Imagine niyo na lang yung semi-kalbo na tao. Ganun yung itsura niya. Makikita niyo rin niya sa drone shot ko. Best season na puntahan to is spring and autumn. So ngayong buwan is autumn na ngayon, no? November, next month December na, winter na. Pagka pumunta kayo dito ng autumn, ito lang naman yung makikita nyo. Ayan, mga silver grass. O sa Korean is okse, and ang scientific name yan is Miscanthus sinensis, kung di ako nagkakamali. Correct nyo ako humali ako. And syempre, hindi mawawala dyan yung pag-rate natin dun sa mga bundok na napupuntahan natin, sa difficulties, kung gaano kahirap akyatin, sa mga trail, kung gaano kaligtas, and then yung summit, kung gaano kaganda, and then kung gaano katagal yung pag-akyat natin at pagbaba. Basta itong Mindungsan na ito, habutin to ng mga 5 oras sakit baba. And yun lang, wala na akong ibang sasabihin kasi hinihingal na ako. Pakit kasi ako. And tapusin nyo na lang tong video na to para makita nyo rin yung ganda nitong Mindungsan. So hanggang dito na lang, pagod na naman ako. Ngayong araw ay inakyat ko ang isa sa mga matataas na bundok dito sa South Korea. Katulad ng sinabi ko kanina, matatagpuan ang Mindungsan sa Kangwon-do, South Korea. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamagandang bundok sa Kangwon-do. Para sa mga open scenery hikes, isa siya sa may mga 1,000 meter plus mountains na madaling akyatin kahit beginner. Saan kilala ang Mindungsan? Number 1, Sea of Silver Grass. Pinakasikat na reason bakit dinadayo ang Mindungsan kapag autumn or October, punong-puno ng silver grass. Dahil dito, tinawag siyang Bald Mountain, Mountain of Grass, Silver of Grass Kingdom. Halos walang puno sa summit, kaya sobrang lawak at ganda ng view. I-rate ko yung trail. I think siya 10 out of 10 kasi maganda yung dadaanan nyo, hindi siya delikado. Maayos na yung mga daanan, and kapag napapagod kayo, pwede kayo magpahinga, may mga upuan. And yung mga hagdan, hindi siya delikado. All goods, matibay ang pagkakagawa. Kaya yun ang rate natin dito sa Mindungsan. Ang ganda dito, no? Parang alam mo yun, yung mga pinagtataguan ng mga wrong turn, yung kung saan sila namamana. Ganito yung itsura nun eh. Nagtatago lang sila sa likod, tas may tatama na sa agad sa yung pana sa mata. Ganun yung na-imagine ko dito. Hindi ako maglalakad dito ng gabi. Ayoko. Bayaran ako 1 million, di talaga maglalakad dito. Boto nila. So, pahinga lang tayo ng konti. Hindi na ako nakapag-intro kanina dun sa pinasukan natin kasi nagmamadali ako kasi nahabol ko rin yung oras. Alauna na kasi ako nakapunta rito sa Mindungsan. Tinanghali ako ng gising as usual. So, pagpasok pa lang natin sa course 1, nakakita agad tayo dun ng mga nagbebenta ng kamatis pero walang tao. Kamatis! Ito atay nakikita ko sa mga video na mo siya, bibilin mo siya tapos mag-iiwan ka lang ng pera. Ayan imanon. Ilalagay mo lang yung pera mo dun sa box. So walang tao, lalagay mo lang yung bayad mo and then kumuha ka na ng tomato. Ayan, dyan mo ihuhulog yung pera mo dito. Galing, no? Pagpasok pa lang natin dito, mapapansin nyo na agad yung mga pulang ribbon na nakatali sa mga sanga. Simple lang ang paggamit niyan. Ito ang trail marker. Ginagamit ito ng mga hiker at hunter para hindi sila maligaw at matandaan nila ang kanilang dadaanan. Kaya huwag na huwag nating tatanggalin ang mga lasong ito dahil baka maligaw ang mga susunod na aakyat. Ang kulit lang din, no? Kasi nung packet pa lang ako, may mga nakikita ako na na mga red ribbon. Kung hindi ako nagkakamali, nilalagay ng mga forest ranger or mga hiker para hindi kayo maligaw. Hindi pa man lang din tayo nangangalhati, ay inabot na tayo ng gutom. Kaya naghanap ako ng pwesto para sa ating kakainan. Nakakain na tayo.
May lakas na ako ulit. Kanina halos hindi ko na mapinta yung mukha ko eh. Sobrang gutom. Iba yung pakiramdam kapag mag-ahay ka talaga ng busog, hindi yung mag-ahay ka gutom. So sasakit ulo nyo, manginginig yung paa nyo, manginginig yung kalamnan nyo. Huwag nyo gagayahin yun. Dapat pag nag-ahay kayo, busog kayo lagi and dapat may baon kayo na pagkain like mga prutas. Kanina, grabe, gutom na ako pero ngayon, I have a full energy. Wala rin kayong dapat ikabahala kung tinatawag kayo na kalikasan dahil sa halfway ng peak may makikita kayong palikuran. Ayun o, Indian seat. Baka gusto nyo. Hindi lang kaya yung amoy pakyo. Libre lang ang pag-akyat sa karamihan ng bundok sa Korea, lalo na yung mga nasa National Park. Wala kang babayaran na entrance fee. Ang may bayad lang ay ang parking, cable car, campsite o yung mga special facilities, pero kung hiking lang, ito ay maibibigay sa inyo ng libre. Isa sa mga gustong-gusto ko dito sa Korea, walang bayad yung mga walang entrance, libre lahat yung pag-akyat mo. Hindi mo kailangan magbayad ng tour guide kasi dun pa lang sa baba may guide na eh. May mga arrow na dun na nakalagay kung ilang kilometer na lang, kung saan ka pupunta, kung anong pick yung pupuntahan mo. Wala kang babayaran. Sa limang bundok na naakyat ko, hindi pa naman ako nagbabayad. Sa Pilipinas ba, may mga bayad? Papupunta ka ng bundok like Mount Apo, baka may nakakita sa inyo ng Mount Apo. May bayad ba doon? Grabe, kung i-rate ko to yung scenery, hindi ko siya i-rate ng 10. 1,000. Sobra-sobra pang ganda. Ayun na, dito tayo pupunta. Naakyat natin ang summit na mahigit kumulang 3 oras at masasabi kong worth it lahat ng pagod at hirap natin. Dala-dala ko yung pag natin nung picture tayo doon. All goods na. Narating na natin yung pinakadulo, no? I mean yung pinakatuktok but pinakadulo. Kaya na siya, oh. Mindongsan. Diba? Dahil mga Korean, no? Pero biyernes ngayon pero ang dami nagpipicture. Isang lugar pa ang dapat nyo makita. Ito ang parang bowl ng Mindongsan. Kung titingnan mo sa una, akala mo ay isang crater o hukay lang. Pero hindi, ito ang bowl ng Mindongsan, isang natural na depression sa gitna ng damuhan. Nabuo ito sa loob ng ilang dekada dahil sa malakas na hangin na unti-unting pinapantay ang damo at lupa. Dati rin ginagamit ito bilang pastulan ng mga baka at kabayo at sa bawat hakbang nila nakompress ang lupa sa gitna. Hindi ito volcanic crater or pond. Ang hugis at katahimikan nito ay produkto ng kalikasan at panahon. Ito nga palang na to, no? Itong lugar na to, itong Mindongsan na to, ginamit to na pastulan ng mga baka at kabayo nung sinaunang panahon, yung mga sinaunang Korean, mga late 1970s. Ganyan, kaya siya, pumantay na siya eh. Ang ganda niya, ang ganda niya, solid. Wala akong masabi. Lahat ng lalabas sa bibig ko puro maganda. Kasi yun naman talaga yung nakikita ko. At kung binabalak nyo naman puntahan tong lugar na to, wag na kayo magdalawang isip. I-ready nyo na ang inyong mga hiking gear at magdala na rin kayo ng tent. Dahil sa taas ng summit, pwede kayong maglatag ng tent para na rin makatakas sa napakagulong mundo at mapalitan na maikling katahimikan. Kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto. Kahit magalit ka pa, hindi